Dalawang Pinay OFW na naiulat sa Hong Kong na halos 2 linggo nang nawawala, na trace na ng Hong Kong Police ang posible nilang kinaroroonan. Putok na nga sa Pilipinas ang balitang ito at pati nga ang pamilya nila ay nag-aalala na. At ayon nga sa balita ay baon nga daw sa utang ang dalawa at umalis sila sa kanilang mga amo. At sa binahagi nga ng isang OFW vlogger sa Hong Kong, na mahirap daw mahanap ang nagtatago. 2 Filipino domestic workers have been missing for over 10 days. They were last seen on Yeung Ok Road, Chunwan on the 4th of October. One worker aged 24 had been missing since leaving home for vacation. After her employer reported the case, police discovered the worker has tens of thousands of debt, as shown in receipts. Police sources also said the other worker, who is 33, is also heavily in debt. Her employer had been receiving debt collection letters since last month. The worker later claimed to her employer that she had returned to the Philippines. Some domestic worker agencies said they had received requests for help from employers who claimed their domestic workers would disappear after borrowing large sums. Ang sabi daw po ng pulis ay na-trace na yung 2 missing na Filipino helper at na-trace nila na nasa Lei Muk Shu. Okay, Lei Muk Shu. Okay, babasahin natin yung news ng The Standard para maintindihan natin ang dahilan ng kanilang pagiging missing. Okay, mga kababayan. Sabi ko nga sa inyo, ang taong nagtatago, okay, ang hirap po talaga niyang hanapin. Kapag nagtatago ka, ang hirap mong hanapin. Anyway, eto na. Ang sabi dito sa news, police said on Tuesday that their latest investigation revealed that the 2 missing Filipino domestic helpers were last seen at Lei Muk Shu Estate on the afternoon of October 8. Sabi rito. Okay? The woman identified as Pabuaya Aimee Mahilum, 24 years old, and Tibay Aleli Perez, 33 years old, went missing earlier this month after reportedly struggling with debt. Okay, reportedly struggling with debt. Ibig sabihin, okay, dahil po sa utang. Anak ng tinapa. Rose Belmonte, hello, magandang gabi. Okay, so nahihirapan sa utang. Yun po yung dahilan daw ng kanilang pagkakawala. Dahil sa utang, grabe naman ha. Okay. Nakalagay rito, according to earlier reports, the pair, okay, yung dalawa daw ay believe, o ano bang believe sa Tagalog? Pinaniniwalaan to be in a romantic relationship. Okay, Ma'am Rose Belmonte, maraming salamat po sa 10 stars. Okay, so ibig sabihin may relasyon itong dalawang ito. Romantic relationship. Ibig sabihin, yung isa sa kanila ay lesbian, mga kababayan. Okay? Were last spotted on Yeung Ok Road in Chunwan on October 4. Okay? Police later said that the 2 were seen between 4:30 p.m. and 5 p.m. that day on the Lungmon Country Trail in Chunwan and have descended near Samdittam. Samdittam. Hirap kapag may utang. Kaya kung maaari, wag na tayong umutang kung di kailangan, sabi ni Ma'am Rose Belmonte. Maraming salamat. Anyway, mga kababayan, ito na nga po yung sinasabi ko. Actually, mga kababayan, yun pong report po sa akin netong nakaraang linggo na yung nga pong nawawalang kababayan po natin ay basahin ko nga dito yung hindi, sana hindi ako magkamali doon sa akin kasi natambunan sa sobrang dami ng message. Napag-alaman ko na saan na ba dito?
Parang binasa ko lang kasi yun na ang sabi parang umalis doon sa bahay ng amo. Yun lang yung aking natatandaan na message sa akin kasi ang dami na kasing message hindi ko na alam, sobrang daming message, hindi ko na alam kung sino yung nag-message sa akin na yon. Pero anyway, kapag may mga ganitong cases na naghahanap ng tao, try kong i-post na lang para at least makatulong tayo. Ang problema kasi mga kababayan ko, minsan nandiyadyaan lang, okay? At yung nagsasabing nawawala tapos biglang lalabas, alam niyo yun. Sabi ni ate niya kanina sa radio station sa Pinas, magka-jowa daw silang dalawa. Yan nga, magjowa. Sabi nga daw po ng pulis na meron silang tawag dito, anak ng tokwa talaga. Yan sinasabi ko na nga ba meron ho silang relasyon, okay? Ang nakalagay kasi rito na meron silang romantic relationship. So magka-relasyon tong dalawang to. At ang allegedly na dahilan ng kanilang pagkakawala ay struggled sila sa utang. So siguro nagtago dahil nga nahihirapan sila dahil sa kanilang utang. Ito lang po ang gusto kong sabihin sa inyo mga kababayan, ha. Alam nyo naman na halos yearly tumataas po ang sahod dyan sa Hong Kong. At hindi ko masisisi po yung iba na kung kailan po na mas malaki ang sahod po ng isang OFW, especially dyan sa Hong Kong. Kung tutuusin, napakalaki na po ng sahod ho ninyo. Alam nyo ba kung magkano ang sahod sa Saudi Arabia, sa Middle East? $400 o parang nasa ano lang siya, 27. Actually, parang wala pang 30. Okay? Parang wala pa siyang 30. Diyan sa Hong Kong, pumapatak na po yan ng 35 to 37 pesos na ho yan. So, hindi nyo na ho yan, yung 37,000 pesos, hindi nyo na ho yan mahanap dito sa Pilipinas ng ganyan-ganyan lang. Okay? So, napakalaking halaga na po yan. Pero, syempre, hindi naman po natin masasabi na maraming pangangailangan. Okay, yung mga pamilya nyo sa Pilipinas. Paulit-ulit kong sinasabi, bakit nagkaganon na kung kailan na nasa abroad kayo, saka kayo nahihirapan sa pera. Kung kailan nasa abroad kayo, saka kayo parang nagkakandara pa na mangutang sa bangko. Okay? Hindi po totoo, sabi dito. Mismong kapatid sa isang missing ang nag-confirm na hindi pa daw sila nakita. Mismong kapatid ang nakatanggap ng update from home. Yes po. Ang nakalagay ko po kasi rito ay ang nakalagay po sa news. Okay? Na-trace po ng pulis yung dalawang kababayan natin sa Luke Munshu State. Kaya ang sabi ng pulis, kung sino man daw po ang makakita sa kanila sa lugar na yon, baka po pwedeng i-report po sa any police station. Okay? So, dun po nakita, dun po sila na-trace. Okay? Sa Lane Mukshu State. Dun po sila na-trace. Pero nga po, hindi pa nga po sila nakikita. Kaya nga po, humihingi po ng tulong ang pulis na kung sino man po ang nakakita dito sa dalawang ito ay ipagbigay alam po ito sa pulis. Ayan, si Lesio Snoretmon, maraming salamat mami sa 50 stars. Okay, ipagbigay alam lang po sa police station. Ito nga pong sinasabi ko mga kababayan, patungkol nga po ito sa utang 'di ba? Masakit isipin na kung kailan na kaya tayo umalis diyan sa Pilipinas ay para matugunan ang pangangailangan ng ating pamilya. Ngayon, nakapunta na kayo sa abroad, parang mas lalong lumala yung nagiging nangyayari. Okay? Parang mas lalong lumala. Dahil, yung pag-abroad nyo, imbis na guminhawa ang buhay ninyo, ang nangyayari tuloy, yung pag-abroad ninyo, parang mas namroblema pa kayo dahil nabaon yung iba sa utang. Namroblema kayo
dahil hindi nyo alam kung papaano nyo solusyonan yung problema nyo sa utang. 'Di ba? Kung kailan na nag-abroad kayo, saka naman kayo nagka-problema ng ganyan. Hindi ho, eto nga po hindi naman po masama yung pangungutang, pero paulit-ulit marami na hong mga nagsasabi na kung ano lang ang sahod ninyo, kung ano lang ang kaya ng sahod ninyo, yun lang po ang dapat nyong utangin. Huwag po ninyong sagad-sagarin yung pangungutang nyo sa bangko. Tandaan po ninyo ha, ang mga bangko ho dyan, napakabilis po ninyong tawag dito, napakabilis po yang magbigay ng pera ang mga bangko ho dyan. Okay, napakabilis lang pong mangutang dyan po sa Hong Kong kasi mismong bangko na ang lumalapit sa inyo. May mga vlogger nga ho dyan na pinopromote ang ang mga bangko na nagpapautang. Okay? So, ganun po kabilis. Ibig sabihin, ganun po kabilis na makautang sa bangko. Pero nga po, ang sinasabi ko mga kababayan, hindi po masamang mangutang, pero dapat nasa tama lamang po yung dapat nyong utangin. Ewan ko, parang 80% na yata ng Pilipino dyan sa Hong Kong may utang sa bangko eh. Ma'am Charlotte, hello po. Okay. Promise, 80% ng mga OFW dyan sa Hong Kong may utang. Yung iba nga, tumakbo na umuwi na sa Pilipinas o kaya pumunta na sa ibang lugar. Ang malupit pa dyan mga kababayan, may isang bangko pa dyan na nag-o-offer ng credit card. Ako, sakit nito mga kababayan. Okay? So, yung iba, bukod sa may utang na sila, nag-a-avail pa sila ng credit card. So, ngayon, ano na ang mangyayari sa inyo? Maging paalala din ito sa lahat ng mga kababayan natin, lalo-lalo sa mga kapwa ko OFW, na dapat kapag uutang sa bangko sa ibang bansa, dahil sa totoo talaga ay madali na makautang ngayon. Pero dapat ang uutangin mo ay kaya mo lang bayaran ng sinesweldo mo. Dahil kapag tinakbuhan mo ang utang mo lalo na sa ibang bansa, ay pwede kang maban, pwede kang ma-deport, at pwede kang makulong.